Si Andrew Golota ang pinakamapanganib na siraulong boksingero. Isang halos 2 metrong higanteng pulako na ginagawang eksena ng krimen ang bawat laban. Mababang suntok, kagat at headbutt. Lahat ginagawa niya. Tapos tinawanan pa si Mike Tyson sa press conference. Malaking pagkakamali. Super slow-mo mula sa kabila. Si Andrew Golota ay mahusay na boksingero na may demonyong hindi niya makontrol. Dumating ang higanting pulako sa boxing na may nakakatakot na katawan at lakas nagpapahirap sa mga pinakamahusay na heavyweight sa mundo. Malaki siya, malakas at magaling mag-jab. Lahat ng palatandaan ay nagsasabing magiging kampiyon sa mundo ang lalaking ito. At si Andrew. Pero may isang problema. Sa ring, kinakalimutan ni Golota ang patakaran. Hindi dahil di niya alam, kundi dahil wala siyang pakialam. Low blow, kagat, headbutt. Ginamit ng pulako ang lahat ng iyon na parang walang mali. Pinakamatindi ang kanyang kabaliwan sa 2 laban kay Riddick Bowe. Sa unang laban, dinomina ni Golota ng 7 rounds. Halos sigurado na ang kanyang panalo. Pagkatapos, nagpasya siyang tapusin ang gabi na parang nagbo-bowling gamit ang maselang bahagi ni Bowe. Na-disqualify siya at nagdulot ng kaguluhan sa ring. Sa rematch, 6 na buwan matapos, inulit niya ang ginawa niya. At sa sumunod na panayam, tumawa siya. Dahil sa 2 laban na yon, lumayo si Riddick Bowe sa boxing ng 8 taon. Siya rin ay matalik na kaibigan ni Mike Tyson. Pagkumpirma ng laban, dumating si Golota sa press conference na puno ng kumpiyansa. Tinukso niya si Tyson at tinawag na alamat ang nakaraan. Sinabi niyang oras na para tapusin ang alamat na yon. Tahimik lang si Tyson sa kanyang sulok habang pinapakinggan ng lahat. Pero pagkatapos ng press conference, ipinakita niya ang kanyang saloobin. Sinabi niya na kung susubukan siyang takutin muli ni Golota, babarilin niya ito sa ulo. Sinabi niyang yon na ang huling laban niya. Magre-retiro na siya pagkatapos ng gabing yon. Paalam. Bago siya magretiro, may utang pa siyang sisingilin. Para sa kaibigan niyang si Riddick Bowe. Oktubre 20 taong 2000, Auburn Hills, Michigan. Dumating ang mga tao na naniniwalang magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng 2 pinakabaliw na boksingero ng ginintuang panahon ng boxing. Sa simula pa lang, ginawa agad ni Golota ang nakasanayan niya. Maruruming suntok, agad niyang sinubukan niyang siyaktan si Tyson sa umpisa pa lang.
nga si Tyson. Hindi papayag si Tyson sa ganitong taktika. Sa dulo ng unang round, tinamaan niya ng malakas na kanang suntok ang higanting Polako at napabagsak ito sa sahig. Gumanggon si Golota, ngunit nagiba ang kanyang mga mata. Sinabi pa niya sa kanyang sulok na itigil ang laban. Sa round 2, tuloy ang atake ni Tyson. Patuloy siyang nangangaso. Patuloy niyang pinaalalahanan ng Polako na mali ang ring at tao na kaharap niya. Tapos, may nangyaring hindi inaasahan ng kahit sino. Pumunta si Golota sa kanyang sulok at tumangging lumabas. Ang lalaking nagdulot ng takot sa buong heavyweight division. Si Riddick Bowe ay dinala sa ospital. Sa press conference, nilalait si Iron Mike nang dumating. Umupo siya sa kanyang upuan at tumangging magpatuloy. Nababaliw sa galit ang mga tao. Binato nila ng mga bagay ang ring. Di makapaniwala ang mga komentador sa kanilang nakita. Nagpaliwanag si Golota matapos ang laban. Sinabi niya na hindi ginampanan ng referee nang maayos ang trabaho. Ang knockdown ay pagdulas lang at hindi lang niya araw yon.
Ngunit ipinakita ng sumunod na medikal na pagsusuri na ang suntok ni Tyson ay nagdulot ng malubhang pinsala sa ulo niya. Ang pagtakbo marahil ang nagligtas sa kanya noon gabing yon. O baka nahanap lang niya ang tamang dahilan para sa mga reporter. Tinupad ni Tyson ang kanyang pangako. Natalo niya ang lalaking sumira sa karera ng kaibigan niya. Si Golota ay napasama sa kasaysayan, hindi bilang kampeon, kundi bilang pinakaduwag sa ginintuang panahon ng boxing.